you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang umaga sa ating lahat at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa.
sa Amerika, sa New Zealand, sa Canada, sa Singapore, at iba't iba pang mga dako na ito ay naaabot po ng tinig at maligayang bagong taon sa inyong lahat. So sa oras na ito ay muli po tayo magtitipon-tipon upang patuloy na himay-himayin ang bawat mga katotohanan na ito ay magbigay kalayaan sa atin, na ito ay matawid natin ang daigdig na ito na matagumpay hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya buksan po natin ang ating mga kaisipan at hayaan natin na tayo'y lumuklok sa ibabaw ng ating mga limitasyon, dahil ang limitasyon po natin ay ito ay siyang nagiging daan upang hindi natin maunawaan ang bawat katotohanan mula sa Diyos. Dahil ang katotohanan, it stands beyond limitation of men. Kaya po makipagbukas po kayo sa akin in 2 Corinthians chapter 3 verse 13 hanggang 18, King James Version. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Father, we thank you for this day, Lord, that we gathered together again into your holy presence, O God. In order, Lord, na patuloy na himay-himayin, Panginoon, ang bawat mga katotohanan na kailangan dito namin ilagak ang aming mga buhay, ang aming mga isipan, ang buong katauhan namin, Panginoon, sa patuloy na paghihintay sa pagdating ng end of all things, O God Almighty. Kaya po, dalangin ko po na buksan mo po ang aming pong mga kaisipan, na may lakat mo ang iyong karunungan at kaalaman, Panginoon, sa bawat isa sa amin, o the manifestation of the mind of the Lord Jesus Christ, O God Almighty, upang lubos namin mapagtanto ang lahat ng katotohanan, Lord God, na maihahayag at ang aming mga buhay, Panginoon, ay patuloy na magbigay sa iyo ng kaluwalhatian sa bawat pagkakataon hanggang sa huling panahon, Panginoon. Kaya po, salamat po, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. Lord, thank you so much, but dahil bukas ang pintuan ng kalangitan, at kami ay malaya, Panginoon, to enter in as one together, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hinggil po sa the reality of God's liberty. Ano ba itong liberty? Ibig pong sabihin, magkaiba po yung liberty sa freedom. Freedom ay kung ikaw ay oppressed at napalaya, then that is freedom in a certain specific pangyayari. Pero liberty is different, because ang liberty po ay ito ay ang kapangyarihan natin to act and to do everything to please someone. So, ibig pong sabihin, kapag andun ang liberty, ay gusto mong ma-please ang Panginoon, gusto mong maluwalhati, gusto mong maibigay ang kanyang karangalan, ay ito ay malaya na. Ibig pong sabihin, wala nang makakahadlang.
kahit ninuman. But we have liberty to act according to it. That is liberty. So, napakahalaga na maunawaan natin dahil napakarami ang umaasa na sa kanila pong pagpupunta sa kapilya, sa kanila pong ginagawa sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sa kanilang mga ginagawa na sila'y patuloy na nagtitipon-tipon, ay naandun na ang liberty. Pero kung titingnan po natin, ay yung kalayaan na ito ay maibigay, yung ating pong ginagawa na walang dungis at wala pong kapansanan, kapintasan, ay ito po ay hindi po nakikita, kundi nandun pa rin yung mga hadlang, yung mga sagabal, yung mga kapintasan sa bawat mga Kristiyano na nagsasabi that they are a servant of the living God. Although hindi pa tayo perfect, but then, yung pong direksyon concerning yung pong pagtahak natin upang tahakin ang kaharian tungo sa dito sa daigdig tungo sa kaharian ng Diyos, ay ito ay wala ng bahid na kasinungalingan or bahid na kapintasan, kundi nandun ang tunay na direksyon na ating nilalakbay. So, bakit kailangan natin ang liberty? Dahil ang buong mundo, noong pong na-conquer ni Satan ang buong mundo, actually, ayun yung sinabi ng Panginoon in John 10:10, that ni Satan or magnanakaw ang tawag sa kanya. He came to kill, to steal, and to destroy man's life. So, maliwanag po na ang nangyari sa buong mundo, nung na-conquer niya ito, ay to kill man's life. Ibig sabihin, yun po yung unang kamatayan ng tao. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 6, nagsabi na sila ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. So yung sin na sinasabi rito ay yung po yung batas ni Satan na ginawa sa tao, the law of sin and death. So kamatayan. So yung susunod na kamatayan ay yun na po yung second death, which is in hell. Sa impyerno na po tutungo. Kaya po nanganganib ang lahat ng mga tao na hindi ito kumikilala sa layunin at yung pong standard ng patakaran ng Panginoon kung paano tayo maglakbay dito sa daigdig na ito in His holy presence. Dahil totoo po na nung ipinanganak na tayo sa daigdig na ito, lahat mo tayo ay taglay ang patay na kalikasan. Patay dahil hindi na natin kilala kung sino ang Creator. Basta kung ano yung nakagisnan natin dito sa daigdig, at dito ang kinalakhan na po natin, yun na po yung naging katuwiran natin. Although ang ating isipan ay may Creator, na ito ay tinatawag ng lahat, pero di natin nakilala na si Satan ang siyang naging master sa daigdig na ito. Dahil sinabi ng Panginoon na siya ay magnanakaw. Parang magnanakaw na pumasok na lamang sa buhay ng tao. Sa likuran ng pagkilala natin that we are that men created by God. Kaya nagawa niyang patayin ang buong mundo. Kaya ang susunod nito ay napakapanganib dahil impyerno na po ang second death. Kaya makita natin, still, ninakaw niya tayo. Hindi natin alam na tayo po ay ipinanganak under the kingdom of Satan. Kundi tayo ay akala natin, yung buhay natin dito sa daigdig, ay ito pa rin yung ininitiate ng Diyos na matunghayan ng tao sa kanyang kapanganakan. So, ninakaw tayo.
ibig pong sabihin na tayo po ay walang kaalam-alam. We are unaware of all these things. At winasak niya ang ating buhay. Kaya makikita po natin, ang dami-dami. Kung hindi mamamatay sa mga baril, mamamatay sa mga droga, lahat yan. Ganong ginawa ni Satan sa buhay ng tao. Paglalasing, lahat yan. Dahil ito yung tinatangkilik na ng tao. Yung pong operasyon ng demonyo ay kinakatigan na hindi sila aware on it. Kaya napakahalaga na kailangan malaman at maunawaan po natin. Hinggil po sa layunin ng Panginoon na ang sabi po niya, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, ibig pong sabihin na siya po yung tumawag sa atin upang mamuhay sa liberty. Na ang sabi po niya rito, in the book of Galatians, for brethren, you have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So, ibig pong sabihin na yung liberty na binigay na dito tayo tinawag, na kailangan dito tayo papasok, ay hindi maaari na gamitin sa occasion ng laman. Kaya nga, maraming mga tao na nagsasabi that they are serving God. Pero kung titingnan po natin, ay malayo yung kanilang ginagawa sa panukala ng Diyos kung paano tayo tatayo sa daigdig na ito, showing that we belong to the kingdom of God. Napakalayo. Bakit? Dahil po yung kalayaan sinasabi nila ay ito ay ginagamit nila for the occasion of the flesh and not for the occasion of the Spirit. So yun po yung naging panganib. Kaya po, napakasaklap. At ang Diyos ay naunawaan niya that the whole world ay biktima ng kadiliman. Kaya nga ipinaunawa niya lahat sa pamamagitan ng kasulatan na maunawaan po natin kung saan tayo nanggaling at kung ano ang ginawa ng Diyos para tayo ay magkaroon ng lubos na kalayaan. Kaso ang problema, higit na pinagtuunan ng tao kung saan siya nagising, kung saan siya ipinanganak, at hindi na niya inalintana kahit na nakabulatlat ang banal na kasulatan, hindi na nila inalintana yung kanila pong panganib na kanilang kinakaharap, yung panganib ng kanilang kaluluwa. Dahil yung kaluluwa ay ikaw mismo bilang tao. At ang kaluluwa ay walang kamatayan. Kaya po yung nakagisnan natin, kung makakarinig ka ng katotohanan hinggil sa Diyos, ay hindi mo matatanggap. Anduroon na wala kang kalayaan. Bakit? Hindi mo matatanggap. Masasaktan ka. Dahil yung pong nakagisnan nating buhay dito sa daigdig, ay taliwas doon sa layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya ang tao masasaktan. At itatanggi niya yung sarili niya na he is a sinner. Because sasabihin na di naman ako nagkasala, di naman ako pumapatay, di naman ako nagnanakaw, di naman ako nakikipag-away. Yun yung alam ng tao. Pero di alam na yung kasalanan na nakasadlakan natin ay yung pong batas ng laman. Where Satan ay initiate. Kaya po, ang lahat ng tao, nung nahulog na sa pain ni Satan, ay naging kontrolado na. It is ruled by their own physical body. Ito na yung naging master natin na ginamit ni Satan upang dito na tayo mabilanggo at di na natin makikilala ang buhay na Diyos. Ito yung ginamit niya, physical na katawan. Kaya nga, nakakalungkot dahil
Totoo po na kailangan natin ang mga bagay na nakagisnan natin dito. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus at ipinaunawa, hinggil doon sa katotohanan ng kanyang layunin kung bakit siya pumunta rito, na ito ay binubuo ng salitang kaligtasan o salvation, ay hindi po nakita na ng tao. Dahil higit na pinaunlakan nila yung pong pagtatagumpay ng mga bagay na ininitiate ni Satan sa kaisipan ng tao upang mabigyan ng kalayaan o tagumpay ng physical na katawan na ito kahit na anong gawin mo ay mamamatay. Gaya ng sinasabi ko na paulit-ulit na ang physical na katawan natin ay subject na ito ay makukurap at mamamatay. Ibig pong sabihin, kahit napakainin mo, malusog yan. Kaya matuwang-tuwa ang mga tao kapag umabot ng 110, 120, 130. Kapag namatay, sasabihin, mapalad yung taong yun dahil namatay sa ganitong edad. Paano magiging mapalad? Dahil yung kanyang tinunguhan ay hindi siya aware na sa impyerno siya napunta. Ngunit bukang bibig ng tao na kapag may namatay, umuwi na sa Panginoong Hesus. Nagkakamali po tayo. Dahil hindi po ganon kadali na makamtan po natin, lalo't higit, tayo po ay mga Gentile by nature. Ibig sabihin, kaaway ng Diyos. Mula pa nung umpisa hanggang doon sa crucifixion ng Panginoong Hesus. At magpasalamat tayo sa Diyos dahil binukas niya ang pintuan ng kalangitan na dapat ito ang samantalahin natin, na tayo po ay lalabas upang makipisan na sa kingdom ng Panginoong Hesus after na natalo na niya yung master natin na di natin kilala na si Satan, na sa pamagitan ng cross of Calvary, nung bumulwak ang kanyang dugo, bumukas po ang pintuan para sa atin. Yun ang kailangan po natin samantalahin. Bakit? Dahil alam ng Diyos na ang kahihinatnan o kahahantungan ng buong mundo ay karimarimarim na buhay. Ibig pong sabihin, dito ay subject ang lahat ng mga tao na wala sa Panginoong Hesus, na hindi nakalipat sa Kanya sa isang malagim na hagupit ng darating na panahon. Meron pong malagim na hagupit na darating na panahon na kinakailangan tayo po ay maiwasan na hindi na po tayo dumating sa punto na ito ay kabilang tayo sa pagdating ng karimarimarim o napakatinding tribulasyon na mangyayari sa daigdig na ito. Kaya yun yung dahilan na ang Panginoon ay pumunta. Na nung nagbukas ang dispensation of grace, ay dito na niya ibinukas ang lahat upang siya po ay magpakilala na sa mga tao. Kaso ang problema ay nabilanggo na yung ginagawa ng Panginoon sa umpisa by the full operation of the Spirit of God, ay ito po ay hinadlangan ni Satan na makausad sa buhay ng tao. Hinadlangan ni Satan na makausad. Dahil ginamit po ni Satan, ulitin ko yung nasabi ko noon, ginamit po ni Satan ang mga Roman Empire upang ilihis ang katotohanan sa lahat ng mga tao. Kaya nga, sa pagdating ng pagbubukas ng dispensation of grace, supposed to be ang mga tao, kung lahat ito ay kumilala sa Panginoong Hesus, at sumuko sa Kanya, ay lubos na
na yung kanilang buhay sa araw-araw ay nandun ang kagalakan. Pero sinira po ni Satan through the Romans na sila po ang nag-invented ng Christmas. Na ang unang celebration ng Christmas is year 336. At uulitin ko, ang mga Roma ay galit na ituro ang Panginoong Hesus, ang pangalang Hesus. Dahil once na nahuli nila ang mga Pharisees na itinuturo ito o sinuman, ay aalisin sila sa loob ng Roma at patatalsigin, kukunin pa, iilitin lahat ng kanilang mga lupain. Ganun po kakapangyarihan ang Roma, mga Roman Empire. Sila po yung mga puwersa na kapangyarihan sa buong mundo. Kaya po itinatag yung mga praile, na yung mga praile ito yung mga pare, na sa kanila yung boses, na sa kanila yung batas, na kahit mali yung kanilang sasabihin, basta't sumunod ka lang. Ganun po ang mga praile. Kaya hanggang buong mundo ay naabot nila. Kaya yung Pasko ay naipalaganap nila ito sa mali. Dahil ang tunay na Pasko sa buhay ng tao, because Christ is our Passover, ay ito po ay araw-araw ay andon ang kagalakan. Kaya nga, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So ibig sabihin, pagka meron kang kalayaan, liberty, in serving the living God, andun na yung kapunong-puno ng kagalakan all day long. Hindi lamang yung ginawa ni Satan through the Romans na December 24 and 25 lang na maranasan ng buong mundo yung sinasabing pag-ibig, pagkatapos yan mag-aaway-away na naman. Na doon lang yung pagpapatawaran. Kaya po, inilihis po ni Satan through the Romans. At ulitin ko ulit para malaman po natin at ma-educate tayo na sumunod na ginawa ni Pope Boniface IV ay ito ay siya po yung nag-originate yung pong All Saints Day dahil ito po yung pagdededicate niya yung pansyon sa Rome para kay Virgin Mary. So nag-umpisa na yung mga sasanto na yung itinuturo ay yung mga lamina na nandun po sa mga pader. Yung mga isinasabit sa leeg. Bakit? Dahil yun na inalis na wala po yung direct access ng mga tao sa buhay na Diyos. Because God is omnipresent God, ay meron na tayong direct access to the Father through Christ. Na hindi na kailangan dumaan ka kay Virgin Mary, dumaan ka kay St. Paul, St. Peter, o sino pa man. Bagkus, kapag ka ikaw ay mayroon ka ng direct access, ikaw na yung tatawaging santo. Hindi lang yung unang nangabatay. Lahat yun ay naging elemento ng katuparan ng Diyos na maibukas ang pintuan ng kalangitan sa buong mundo to reconcile the whole world to Himself through Christ. Kaya nagamit po si Mary, nagamit po si Judas, nagamit po kung sino-sino. Pero hindi ibig sabihin na yung tatangkilikin na mananalangin ka, magdadasal ka sa mga sasanto, yun po ay mga doktrina ng Roma through Pope Boniface IV. Yun po ay nung 7th century, 606 year. At sumunod po yung All Saints Day. Pasadasan ko lamang po yung manaituro ko noon. Ng All Souls Day. Diba? Yung All Souls Day ay ito po ang founder dito ay
si priest, yung pare, na si Saint Odilon, nasa France. Kaya ito'y ibinukas niya kasi ang mga praile, sila yung makapangyarihan. Mas mataas pa yung kanilang tinig kaysa yung mga gobyerno. Kaya sa buong mundo, ipinalaganap nila yung All Souls Day. Bakit? Para yung mga namatay, yun yung bibigyan ng kahalagahan at hindi yung buhay. Dahil yung nangamatay na physically, ay natanggap na nila yung hatol. Pero ikaw na nabubuhay, kailangan na maligtas ka. Kaya ang mahalaga rito yung buhay, hindi yung patay. Lagi mo sinasabi, nung birthday mo, nung buhay ka, walang naghahanda. Nung patay ka, saka maalala yung mahal mo sa buhay, kakatayan ka pa ng kambing kung ano-ano diyan. At himukin lahat ng mga kapitbahay o mga kaibigan na makisalo doon sa birthday mo. Patay ka na. Kaya po yun po yung ginawa ni Satan. At yung pong 17th century ay ito naman yung inorganize ng Roman Catholic Church concerning Semana Santa. Napakahabang panahon na nung 1st century, nung nabuhay ang Panginoon, andun ang direct access ng mga tao na kumikilala sa Kanya para manalangin. Pero ginawa nito ni Satan to influence, to motivate yung mga Roma na itatag ito para ilihis ang mga tao sa tamang pagtayo sa harapan ng buhay na Diyos. Kaya yung Semana Santa, ang sabi ng mga Romans, upang i-demonstrate yung compassion ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan doon sa cross. I-demonstrate, pero sabihin ko po sa inyo na ang Diyos ay pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, hindi upang mag-iwan siya ng kasaysayan, kundi upang magkaroon ng pananaw na makita ng Diyos yung bunga ng kanyang ginawa sa buhay ng tao. Kung bakit anong layunin na napunta doon sa cross, ay upang makita na yung tao ang siyang magsasalarawan yung kahalagahan, the passion of Christ, at hindi po yung kasaysayan na isasalarawan sa pamamagitan ng mga ribulto o ano paman. Ganon po inilihis ni Satan ang mga tao na ito ay makita yung pong perfect representation niya concerning the life of Christ. Kaya makikita po natin, dahil ang mga tao ay parang kabuti na naglalabasan bagamat anduroon yung mga Roman Empire, mga praile, na ito ay nagpapalaganap concerning that Catholicism, ay ang mga tao ay parang kabuti na lumilipat sa piling ng buhay na Diyos. Dahil the time na tayo po ay nasa dispensation of grace, it is the full operation of the Spirit of God to rescue mankind, to reconcile all people unto Himself through Christ. At yun yung gustong hadlangan ni Satan na mangyari. Kaya nung marami ang dumarating, si Satan ay kanya pong minotivate ang karunungan ng tao. Dahil yung tao na nagbabasa ng Biblia, nakita niya na mali yung ginagawa ng mga Roman Empire, yung kanilang ipinapalaganap sa buong mundo. Kaya po,
nagtayo sila ng Bible College movement that was in the 19th century through Mr. Simpson at saka si Mr. Moody. First na naganap in North America at Canada. Kaya nga, andoon na hindi nakita ng tao yung higit na panganib na ito ay ilulunsad sa buong mundo. Rather than yung mga ginagawa ng mga Roman Empire o mga Rome o mga Catholicism, higit na hindi nila nakita na mas panganib ang dala ng karunungan ng tao. Dahil ang sabi po rito, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. So, doon sa Ephesians chapter 2, maliwanag po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Epesos na ang sabi, he abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments that contained ordinances. So, hindi nakita itong mga Israelitas ito, na ito ay na-abolish. But their minds were blinded, for until this day remain the same veil untaken away. In the reading of the Old Testament. Old Testament is from Genesis to the crucifixion of Christ. That is Old Testament. Na ang sabi na yung belo, yung tabing, yung pong tabing ng katotohanan ay hindi po naalis in the reading of the Old Testament. Ito na ngayon ang itinuturo sa Bible School. Yung tabing na ito'y higit na naglagay ng panganib sa lahat ng mga tao dahil kapag sinabi, ito ang totoo, sabi dahil Biblia yung binubuksan, ang lahat ng mga tao ay naniniwala. But never na natagpuan po nila the presence of the risen Christ na ito ay magdadala at magpapalit at magbabago ng spirit na ito ay nag-motivate sa buhay natin, the spirit of this world, na ito ay papalitan supposed to be the Spirit of God na magbibigay ng liberty to everyone na meron, na pinapanahanan, the Spirit of God. Kaya maliwanag po, but even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. So ibig sabihin kapag kinote mo the Old Testament, yung puso mo ay may tabing. Hindi mo makikita ang katotohanan. May tabing dahil inaasahan mo na yung pagginagawa mo ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos, but never, because you have nothing, wala kang kalayaan or liberty in your life. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Kung tayo, sabi niya, ay you turn, pumasok ka sa buhay ng Panginoon, yung belo ay tanggal na. And the veil na ito ay nagamit is the Old Testament. Upang takpan yung buhay na katotohanan, the full operation of the Spirit of God ay hadlangan. Dahil maging yung mga gumagamit nito, ang kanilang mga puso ay may tabing. Kaya po makikita natin nung nandito ang Panginoong Hesus, nung sinabi niya sa kanyang sa mga Pariseyo, but who unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, but for you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in. So sabi niya, hipokrito kayo. Dahil
isinara ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Dahil maging kayo ay hindi kayo makapasok at hindi ninyo hinanap dahil hindi kayo makakapasok. Kaya ang sabi niya ng Panginoon, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses and for the pretense, making long prayer therefore, you shall receive the greater damnation." So, makikita natin na itong paglilingkod ay walang katotohanan yung panalangin. Dahil yung panalangin ay ito ay bunga ng katotohanan na nagaganap sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, nagpapanggap kayo. Pretense, nagpapanggap kayo. Kaya mahaba ang inyong mga panalangin para linlangin ang mga tao dahil sa panalangin ninyo, sabi niya, "And you shall receive the greater damnation." Ito ang magiging bunga. Kaya makikita ninyo, mahabang panalangin. Pero ano yun? Kung hindi ka malaya. Because as you pray of what you want to act and to do to please God. Pero paano mo mapiplease? Kung ang belo ay hindi na alis sa'yo. Still you are binubuksan o ipinapangaral ang mga naabulis na bagay. Although ang sabi ng Panginoon na hindi ako pumunta rito upang wasakin ang batas at ang mga propetas. Pero inabulis na niya ito sa mga tao dahil hindi kayang gawin ang mga tao. Pero ito'y mangyayari na lamang sa buhay ng tao through Christ. Na ang sabi ng banal na kasulatan that yung batas na hawak ng New Testament or yung pong the dispensation of grace ay to love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And to love your neighbor as you love yourself. And these two commandments, sabi, the law of Moses and the prophets hang on these two commandments. So ibig pong sabihin, hindi na tayo ang magsasakatuparan sa buhay natin yung batas, kundi doon na po sa pag-ibig ng Diyos natin sa Diyos, pag-ibig natin sa kapwa. Kaya nga, panganib. Anduroon, araw-araw, halos oras-oras na nananalangin. Pero usigin muna natin ang ating mga sarili. Ano ang dinadala natin sa buong mundo? Ito ba ay magdadala ng kalayaan sa mga tao o lalo lang bubulagin natin sila at di na nila makita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang kalayaan? Yun po yung napakasaklap. Dahil kung titingnan natin, maganda po ang ating mga layunin. Bakit maraming mga manggagawa, mga pastor na matatalino, they are against sa mga manifestation ng kapangyarihan ng Diyos? Bakit? Kasi hindi nila kaya. Hindi nila maranasan, hindi nila naging buhay yung kapangyarihan. Kundi yung kanilang buhay, ang kanila pong pinaglalaban ay yung veil. Na ito ay naabulis na ito ay bumulag sa mga Israel. Na ito'y dinadala sa lahat ng mga tao para mabulag na rin sila. Na higit na mapanganib, pasensyahan na po. Pero higit na mapanganib, yung pong pinag-aralan sa Bible School na ipinapangaral sa lahat ng mga tao kaysa yung ginagawa ng mga Roman Empire o mga praile. Dahil alam ng mga tao, kapag naibukas ang katotohanan sa kanila, malalaman nila na mali yung kanilang ginagawa. But then, kapag karunungan ng tao ang siyang ng ibabaw,
wala na silang pagsisisi. Dahil sa pag-aakala na tama sila. Dahil sa pag-aakala na alam na nila ang Diyos, kilala na nila ang Diyos. Pero tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, kung hindi lang ninyo sinabi na di niyo ako kilala, makikilala niyo ako. Pero dahil sinabi niyo na kilala niyo na ako, di na ninyo ako makikilala. Because it is only the risen Christ that indwells in your mortal being na siya ang magpapakilala sa iyo. It is not yung pong kasulatan na makikilala mo siya. Malalaman mo. Pero kailangan makilala mo siya. So yun po yung katotohanan. Kaya panahon na upang hindi tayo magdusa at mga buhay pa ng mga tao sa daigdig na ito, hindi na nila marating yung pong napaka tindi na yung pagdating ng panahon, yung hagupit na darating. Kailangan na po natin na sinuman ang makakaabutin ng tinig na ito, itama na po natin ang ating pong katatayuan. Hindi po isang kasiraan ng iyong karangalan. Kung kailangan bitawan mo muna yung karunungan mo, alisin mo at sumuko sa Panginoong Hesus, hindi mo po ikasisira. Dahil dito nabuksan po yung trabaho ng demonyo. We unveil the works of the devil na ito yung magpapahamak sa lahat ng sa maraming mga tao. Kaya panahon na upang ibalik natin o pabalikin natin the full operation of the Spirit of God sa bawat buhay ng mga tao. At ipangaral po yung buhay na Kristo. Hindi lang ipangaral, ipakilala natin through our life the risen Christ. Dahil ang layunin ng Panginoon, ito pong dispensation of grace, gaya ng sinabi ko noon, ito na po yung umpisa ng end time. And that God is going to gather all mankind in order na yung mga tumalima na lilipat sa Kanya, na ito ay mapagkakalooban niya ng Kanyang Espiritu, ay may kalayaan na to stand in His presence as one together. Kaya anong sabi ng Panginoon? In Matthew chapter 24 verse 14, that the gospel of the kingdom shall be preached to all the whole world, to all the world, as a witness to all nations, then the end shall come. So, ibig sabihin, the gospel of the kingdom is the church. It is His real body that is not organized by men. So, ito na po yung tatayo. Ito na po yung maipapahayag. Na yung pagiging isa ng lahat, ay ito yung makikita ng lahat ng mga tao. Hindi katulad ngayon, na napakarami, naghihiyawan. Ito na ang revival, ito na ang sasabihin, ang Jesus reigns, hallelujah. Pero pagkatapos ng Jesus reigns sa isang araw, babalik na naman sila doon sa kanilang pinanggalingan. So, anong ginagawa natin? Lalo lang natin sinisira ang tunay at kapangyarihan ng Diyos na mailigtas ang lahat ng mga tao. Ang nais lang ng Panginoon is to submit ourselves, our whole being, under the rulership of the risen Christ. Upang madamitan niya tayo ng espiritu na papalit sa mga espiritu na nakapag-manifest o nakapag-manifest sa ating buhay na galing kay Satan. That the Spirit of God na ito ay idadamit niya sa atin, maging kabahagi ng ating pagkatao, ay doon na po yung kakayanan ng Diyos to inhabit His praises unto us.
for His glory. Yun po yung katotohanan. Kaya panahon na, gumising tayo mga kapatid, na yung kalayaan na pagdating ng Espiritu Santo ay kung ano yung ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Kung ano, saan ka tinawag ng Panginoon at gawin mo ang lahat ng ito for the fulfillment of your calling, may kalayaan ka na. Wala nang makakahadlang. Hindi ka na pwedeng hadlangan ng tao. Ang problema ngayon, ginagawa ng maraming mga gawain kung ayaw nilang matanggap yung katotohanan. Sasabihin yung itinuro nila sa leadership training na magpasakop tayo sa mga leader. Kung mali yung leader, sumunod tayo sa ating mga leader dahil sila ang nangangasiwa sa ating mga kaluluwa. Ang masakit, mas marami yung mga bumibilanggo sa kaluluwa kaysa yung kalayaan ng kaluluwa. At tandaan po natin, ang pagsunod mga kapatid ay hindi ipinag-uutos, hindi itinuturo, kundi ito ay mismong nagmumula sa kaibuturan ng buhay o puso ng tao na ito ay kumikilala ng lubos sa ating Panginoong Hesus. Dahil yung pong pagsunod ay isang pagpapakita ng tunay na pagrespeto sa iyo kung ikaw ay leader, yun yung pagpapakita na voluntarily na naramdaman nila that respect para sa iyo. Hindi po ito ipinag-uutos. Dahil sundin ka man, sabihin ko po sa inyo, sila ay sumusunod lamang sa utos ng tao at hindi sa Diyos. Tandaan po natin kung bakit voluntary. Because Christ indwells Himself in our mortal being. He enthroned Himself in our mortal being. Mas matindi pa ba ang tinig ng tao kaysa tinig ng Panginoong Hesus na ito ay nagtotrono sa ating mga buhay? Dahil kung yung pagsunod ay utos ng tao, yung tao ang maitataas. Kaya nga makikita po natin na kung hindi ka reverend, hindi ka tinatanggap, maging ang gobyerno. Kung hindi ka bishop, hindi ka tinatanggap, maging ang gobyerno. Dahil ang kanila pong, pagka sinabing pastor ka lang, ay hindi, reverend daw. At bishop. Pero tandaan po ninyo, whether you are tanggapin ka man o hindi ang gobyerno o ang tao, we are not seeking to please men, but we are seeking to please God. Ibig pong sabihin, hindi maaari i-compromise ang mga bagay-bagay alang-alang lamang sa mga tao sa kanilang sariling interest. Hindi po. But we are always doing the things that please the living God. That is liberty. Wala nang makakadlang. Kaya panahon na, dahil ang tunay na tatayo as a witness to all nation, then the end shall come. Ibig pong sabihin, ay ito na po yung buhay na iglesia. The living church or the real body of Christ that established as one together. Hindi yung nakita ko po doon sa picture na naghawak-hawakan ng kamay tapos they are one. Hindi po doon sa literal na kamay, kundi ibig pong sabihin, our whole being, our mind, lahat ng ating damdamin ay magiging isa ang nilalaman nito. Hindi yung kamay lang. Pagkatapos na alis, wala nang yung one. Ang dami-daming ginagawa. I-demonstrate ng tao o mga lingkod na hindi naman nila magagawa. Kaya po yun po yung nakakasakit. Dahil ang Panginoon mismo nasasaktan sa mga bagay na ganito. Kung ano man yung gagawin natin, kung ano man yung pong ninanais mo na isa katuparan sa Diyos, you have to do this without yung pong sistema na
na gawin mong ganito. Hindi, kundi malaya ka na ito'y ibigay ang lahat na kapurihan para sa Diyos. That is liberty. Kaya panahon na. Dahil pagdating po yung pong malagim na hagupit sa darating na panahon, yun na po yung nilalaman ng sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3, verse 11, verse 10, because you have kept my word of perseverance, I will also keep you from the hour of testing that is about to come into the whole world to test those who dwell on earth. So, dito, kinakailangan the real church, the real body of Christ, ay hindi na papasok doon sa matinding hagupit na darating. Although yung impact ay nandirito, mararamdaman natin. Pero yung aktual na kaganapan ng terror in this world ay hindi na natin dapat maranasan pa. Dahil dito na po yung panahon ng pagpipili. After that, the real church ay siya ang tatayo, that they will become the gospel of the kingdom, the real church. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ito po ay iwanan ko sa inyo at dilidiliin nyo, lalo na sa inyo mga matatalino, about the 2 Corinthians chapter 3, verse 13 hanggang 18. Upang tayo po ay mangibabaw na lamang sa atin yung pong pagkikinig sa tinig ng Panginoon, who indwells Himself or enthroned Himself into your mortal being. Kung meron ka mang magagamit dito, it's just only a shadow. Na ito'y magpapakilala na ito ay naabulis na. Na magpapakilala na although nakikita mo, hindi na yan, because there is a new and better covenant that God has laid through Christ. Yun ang dapat po natin maunawaan. Lahat tayo, mahal tayo ng ang Diyos. Kaya lamang, nasa sa atin po ang kapangyarihan kung paano ang Diyos ay malayang kikilos sa atin through His Spirit. Kung si Satan ay nakuha niya ang physical na katawan po natin as his legality to rule, tayo rin ang may kapangyarihan na ilipat ang ating sarili, ang ating katawan, in order na gamitin ng the risen Christ ang ating katawan for His legal authority. Legal authority dahil yung katawan ng Panginoong Hesus na bilang tao ay give up niya in the cross of Calvary dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pero tayo ngayon, yung pong ninanais at inaasam ng Panginoon that we have our voluntary na i-transfer ang ating katawan mula kay Satan to Christ. Kaya ngayon yun po yung kailangan mangyari, that mailipat natin our allegiance from Satan to Jesus Christ upang gamitin niya ang ating physical na katawan as His legal authority and reflection of His nature. Kaya nga, maraming narinig ako na kailangan isabuhay o ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Di mo kaya, kapatid. Kailangan maging Christ-like tayo. Hindi mo kaya, kapatid. Ang kailangan dito, mamuhay tayo kay Kristo. Para siya na ang magdadala sa atin na yung buhay natin, it reflects His very nature. Kaya nga it is finished. Dahil yung kakayanan ng tao wala.
hindi mo na kayang gawin, kahit na nababasa mo, kahit na naririnig mo. Pero lahat ng narinig mo na katotohanan, if you allow the Spirit of God to work in your life, He's going to demonstrate all this truth through the Spirit and power from God. Kaya po yun po mga minamahal na mga kapatid, it's high time for us. Mga brethren from Bible School, mga reverend, mga bishop, panahon na. Ibalik natin the full operation of the Spirit of God. Bakit ibalik natin? Kasi nasa sa atin pa rin ang authority, ang katawan na ito. If we are not going to allow God to use this, wala siyang magagawa. Pero may katapat na kaparusahan kung itanggi mo yung sarili mo na kanyang panahanan, impyerno. Dahil ikaw ang pipili. Ibinigay ng Diyos sa atin that freedom of choice. Kaya ikaw ang pipili. Kaya panahon na. Hindi ko kayo naisaktan ang inyong mga damdamin. Pero ibinubukas ko po ang trabaho ng demonyo para sa inyong kalayaan din. Para sa inyong kaligtasan din. Kung mauunawaan nyo itong realidad na sinasabi ko sa inyo. That came from God. I never depend from the wisdom of man. But I depend through the voice of the Spirit of God. Kaya po, para sa inyo, huwag kayong masaktan. Kung kayo ay nasasaktan, ibig pong sabihin, kinakailangan hanapin ninyo ang lunas nito. Yung sakit through the presence of the risen Christ. Para mabago ang lahat ng tinamaan sa inyo. Maalis lahat yung hapdi. At ito'y mapapalitan ng kagalakan in the presence of God. Because where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. At isang mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. And I do believe that all these words will transform us into the reality of the truth. Father, we thank you for this day. I pray, Lord, to continue na ibukas, Panginoon, ang pintuan ng kalangitan sa lahat ng mga tao. And I pray, O God Almighty, na ang tinig na ito, Panginoon, ay kalakip ng apoy na papasok sa mga tenga at manunuot sa kanilang kalamnan, Panginoon Lord God Almighty, ang mga katotohanan na ito. And I pray, Lord God Almighty, that through all the brethren na ito ay nakarinig, ay aabot sa buong mundo, Panginoon, ang katotohanan na ito, that everyone, Lord God Almighty, will become a witness into all nations before the end of all things shall come. I pray, Lord, to continue open the floodgate of heaven, and that abide everyone with your unconditional favor, that as we continue to live, I pray, Lord God Almighty, as we continue to live in this planet Earth as a stranger or pilgrims, Lord, we are victoriously, Lord, continue our journey, O God Almighty, as a survivor. Father, we thank you. We give you praise, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.